Hey guys, what's up? My name is Sean Mini. Today, tara pag-usapan natin itong kapopost lang ni Kifi Chu. So, kilala niyo naman po siguro kung sino si Kifi Chu. No? Siya po ay si Crisette Loretta Chu. So, basically, itong pag-uusapan natin ay ang pagsugod di umano ng mga CIDG. 30 CIDG PNP at saka 90 na SAF. Sinugod po ang bahay ni PRRD sa Davao. Ayun, so basically, na-capture nga ni KLC, no? Yung isang Dabawenyo rin na ngayon naka-live, no? So, basahin muna natin tong sinabi rito ni Kifi Chu. Sabi niya rito, guys, something is happening in Davao City. 30 CIDG operatives and 90 SAP personnel are being positioned to do exactly what? What are they going to do? Yun ang tanong ni Kifi dito. Pero meron nilabas na statement si Kong Pulong Duterte, no? Sabi niya rito, we strongly condemn the recent action of the PNP-CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law and being blinded not by justice but by money. The real criminals are in our society. The real criminals in our society are being ignored, while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Let me be clear. We are documenting everything in the list and listing down the names of those involved. When the time comes, you will answer not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. You won't you won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. As of today, we have monitored the arrival of the 30 CIDG operatives and 90 SAF personnel from Luzon. And those among you from SAF who blindly follow this operation know this. We already know where you are heading and many are waiting. So ayun nga, no, nandito nga rito si Sir Paulo Lino Canillo. No? Ayan. Nagdatingan na po yung mga vloggers, mga content creators sa bahay po ni PRRD. Yeah, oy. So people are here already, by the way, guys. So ay, sorry. Mag-ani na lang tagba-ani. Grabe, kahadlok. Grabe, super dami nang dumating. Grabe. Daghan naman po ang nag-aabot. Yeah, oh. So the instructions was na naami pito para whatever happens makatawag ni og mga tao kay remember 10 lang ni kabuok ganina diri. And the instructions from Ma'am Kitty was to call for help. Marami tayo. Hindi tayo magpapalain. So daghan na ang mga tao as we speak, no? So daghan na sad ang mga nag-abot. Supporters at mga followers nila sa talapit sa Davao City. Pumunta na mo kayo sa bahay ni Oh my gosh, at least we're all at peace. Ma'am Kitty, daghan nagtao din hi ma'am. So if you're watching, amo nang gituman ang imong instructions. And Tatay D ay kabalak ka. The Davaoenos are here. The Davaoenos are here already. So let's go and see what's the update as of now, no? So people are just waiting, no? As of the moment. I think the People are governor, waiting as of the moment. yung governor daw Pero po marami ng na. Davao, Medyo marami na. nandyan na rin. So we still need more volunteers pa no kay gamay rami. You'll never know kay basi mo kalitlag surprise. Makuyawan ni.
Doc, so far, Doc, ano na ho dapat natin i-expect ngayon? So Expect far, anything. on anything talaga. So dito lang tayo na maging maging vigilant sa bawat isa. Kung sino mga nandun sa ibang lugar ng mga places ng mga Dutertes, support din kayo, punta kayo sa mga lugar-lugar. Kay kami nandito kami mismo sa harap ng bahay ni Tatay. So, meron na. Oh my gosh! Nay drone! Why are you sending us drone? Kalma. So please don't send us drone. Okay. Guys, we just saw drones flying as of the moment. Naay nagbantay sa likod sa balay. Yes, so far naanay nagbantay sa mga balay ni Tatay Digong. So they're taking photos as of the moment from the sky. So giingnan me to stay calm. Giingnan me to stay calm as of the moment. Naay drones na naglupad and who took photos kay nag-flash. So na ang mga people karon, governor is here with us also, standing with us. May nag-arrive. May nag-abot. So nagahulat ni kung kinaay niabot na ang mga drones. Game of Drones ang labanan namo karon diri. Game of Thrones. Game of Drones. Ma'am, ano po ang ina-expect today? Ano po yung nakita natin today? Andito na yung drone. So, possible talaga na may mangyari talaga tonight. Kay mo na siya gi-info ni Ma'am Kitty kaganiha. So, sa among pag-istorya, we need more volunteers to come here to help us here. So, kailangan na mo ang dugang nga puwersa para dinhi dili sa kagubot ha. Kalma lang yun ang tanan. Kalma lang tanan. Thank you kaayo, Ma'am Janice. Okay, so na instructions karon guys. So maminaw tano sa instructions. So as of now, maminaw tano mga higala no karon. So i-brief tang tanan. Hello. Yeah, may gabi sa tanan, no? Po. Magpaila na ko. Ako din si Wating, former kapitan sa Barangay 23-C. Kanang niyata karon kay nadungog na to nga mabutay gyud ang mga taga CIDG. Kunya ang atuan ni pagprotekta sa atong balay sa atong Tatay Digong, no? Ang buhaton nato ani kanang tanan nga nay cellphone moabot ang mga taga CIDG o sa pa diya nga mag-serve o sa ni mga dokumento nga mutan-aw sila sa balay. Unya, ang importante nga ino lang nato paistoryahon sa nato ang abogado. Istorya nato ang abogado, then pareha na inyong mga cellphone nga inyo nang i-live na. I-live nato na atong mga cellphone, pasugaw nato. Unya, kung musulod sila dito, kinanglan alalayan nato ang atong abogado. Unya dala ta og kanang cellphone para ang tanan kanang transparent ta ba kay wa ta kabalo basig na sila ihagbong dia o sabay lang gusto nga mahimo unya di lang ta mag paisog-isog ang ato aning diplomatic ang atong pag-approach sa ilaha lain na po to kung ilatang nga rason. Pero kung natay pangharas gagwan, sige lang, antuso na to kutob sa atong maantos. Okay. No? Nga, dili ta masakitan, wala tay gihimo,
ang kalmado lang ta nga ang ato ani peaceful nga makasulod sila, kung musulod sila unya pinaagi sa diplomasya nga wala sila'y kanang gingon nga dalon diyan nga kwan. Pero kung ikuang yun nila nga dili ta nila pasudlon, kinahanglan yun nga naay representative ang mga vloggers nga makasulod diha. Kung pwede nga makasulod yun diha tanan ang mga vloggers nga muuban diha sa katong mag-serve o mga warrant ba para live ta diri niya. Tanan mag-live ta para may balaan sa tibuok Pilipinas o sa laing lugar nga giharas-haras na ta diri sa Davao. So mao ra to ang akong suggestion unya kung pwede kanang mga cellphone ninyo pag-charge na mo kay basig mga lobat sitaw kani kanang full charge ninyo kinahanglan gyud ma-full charge na inyong kang kay wala ta kabalo kay magsigitag video karon nya basig malobatan nya pagabot sa panahon nga naay gira wala na tay armas. So ang ato diri ang atong armas ani ang cellphone. Cellphone niya. Katong mga mga lawyers diri nga kuan Deploy. naka-deploy diri magpaila lang kay para makuha na to kinsa to ato ba to dili o kinsa bay naka-eskwela o no para naay gagmay nga masabtan sa mga tao na to para sa pagdumala kung sila ba'y musulod diri sa balay ni Tatay Digong. So ato ani nga ayaw mo kahadlok no tanan hangyo nako sa inyo ayaw mo kahadlok kay ato kauban nato ang Ginoo. Amen. Mara na Amen. may gabi sa inyong tanan. Okay, mabaliw ko kay Ma'am Kate. Napo siya briefing si Ma'am Kate. Ma'am Kate, asa sa... Ma'am, okay. Posible na ay mga na-mention na ni Kapwating iyang ma-mention, but pag nasa briefing mo niya kung wala pa mo, so siguro ako po ipa-usab at ang iyahang briefing ganiha para madugangan na equip po taon sa'y dapat buhaton, unsay dili dapat buhaton. Okay, na-insert si Kapwating. Kanabi tong inyong mga cellphone na ay mga against Tory mga kwan i-delete sana ayaw sa ninyo na kwan na kay para di ta ma-technical kanang mga kwan dili sa ta kay wala ta kabalo karon naga-monitor pud sila sa ato o nya dili lang sa ta magsalbahis hangyon ako sa inyo kay para di ta ma-technical kay basig wala man ta ingon nga manguna pero ang pinaka-importante nga kauban nato ang Ginoo. Okay. Sumora to. Okay, and reminder po, katong na ay mga mais-mais diha, dili pwede diri ha? Siya may mais. Kung mga ginagmayng weapons, mga kargada ba? Dili pwede ha? Klaro ta ha, kayo dili ta makig-away diri. Okay. Ihatag ta mo kay Ma'am Kate. So, maayong gabi, mga ma'am, sir. Mag-briefing lang po sa katong na mention na to kaganina. Nasabutan na to kay ubay na po ang mga tao karon. So, pag maabot na ang time na ang mag-search warrant na ng mga pulis, so ako ang Right, thank you, Rai. Pahiram power bank, Rai. kay mga yu tag-copy sa ilahang search warrant. Yes. Ang naa sa sulod sa search warrant, naa nila ang complete address. I-double check nato kung tama ba ang address. Kasi if dili tama, invalid na siya. And puntahin mga utanan sila asang balay ni PRRD dili dapat kita mismo ang tudlo kung asa ang balay ni sir. Yes. Sila dapat mismo ang kabalo kung asa ang balay ni PRRD. Oo. Tapos dapat sa sugod pa lang kalma lang gyud ta guys. Dili ta mag-isog, dili ta maratol, dili ta mubabag sa ilahang search kay kita man ang mabali, pwede ta makulong nila halidibya ugma. So dili gyapon ta kagawas if ever. So ana lang pangayoon nato ang ilahang name. Naaman na sila pangalan diri as silang uniform. Ha? Ma'am Suset. Dili sad nato sila pwede babakan, sir. Ma'am Suset.
Oo. So, makita man yun natin na ilang pangalan, no? Pag mga utana ta sa ilahang full name o asa sila na station na bilong para naatay copy kung asa sila gikan. Oo. And then, naasta na pag mag-search na sila body worn cam na ginatawag. Ginasuot na nila mga cameras. So, magmutana ta kung working ba na ang kanailang body worn cam. So kung if ever na wala sila yung body worn cam, na sila alternative na camera na gamit. So kung wala gihapon na, at least na sila court order. Kasi isa na siya sa mga requirements kung mag-search. Mag-search na o ano. Hi, Tio. So Just pag around. naana ang mga pulis, abot na sila mo-coordinate sa mga assigned na mga tao sa amo, kay kami ang mo-coordinate sa mga lawyers na nakatoka sa balay ni sir. So kung naana mo'y namatikda na maabot, inform na lang mo. Ti 10 lang may kabuok ganina din. Muramig mahawasan. At least matap. Tio Moreno's just here, just like you just And walk. Buti nagising ka. Kaya nga, tinawagan. Volunteers must guide police inside the premises. So naatay mga kutahay sa ang sa search warrant, kutahay 5 ka pulis ang mosulod. So isa ka pulis, dapat 2 ka volunteers ang mag-guide. Oo, sa ilaha para mabantayan nato sila. And pag mag-search warrant, pag mag-search naman gud na sila, sir, naana sila naka-indicate na sila specific lugar kung tayo sa kwarto. Sa kwarto lang na sila tanan. Dili sila pwede magbulag-bulag kay dapat by group na sila. Dili sila pwede nga ang 2 na sa kwarto, ang 2 na sa kusina, ang isa na sa CR ana. Dapat hangyo na to sila nga in a nice way lang yung hangyo sa mga pulis ha kay dili ta mag-isog-isog sa ilaha. So ana dapat by group yun na sila and sabayan sila sa sa naka-assign na volunteers per police, 2 ka buok per police. So next guy. So briefing So, siya, guys. volunteers must keep calm. Kalma lang jud ta kung ginaingon, wala naman jud tayo mabuhat, na naman jud na. So, kalmado lang jud ta dapat ninyo, maghangyo lang jud ta sa ila kung pwede dili sa kung wala pa ang attorney ana, kung going pa lang attorney, hangyo na to kung pwede dili sa mag-start. Nakita na kami. Hangyo lang jud ta ninyo, dili ta magsuko sa ilaha or mobabag. Kay wala naman jud tayo mabuhat, na naman jud na sila. So kalmado lang ta dapat ninyo di ta masuko o katong na may mga mga Masimas. Pwede. Bawal din ang Oo. masimas ha. Nabatay mga putaw diya. Ayaw lang Oo, kasi luoy pud ta wala man iba si PRD gani ilang sana lang kita nga ordinary lang ta di ba? So ana lang o kung maabot na jud ang nana jud sa sitwasyon, syempre magkagsa gyud ang mga tao. Kasi hangay lang jud ninyo mga ma'am sir na ipahibalo tong mga tao nga dili lang jud ta mag basig dito magkagupot o magpanik. Dili na magpanik ha. I-control na to ang crowd na walay gupot na Thank you kaayo sa mga nag-call. Daghan na kaayo mi as we speak, no? Mas Dili maayo gid daghan, na but mag-video ka ninyo. sakto na. Oo, Sakto. mag-live kay kung So we really are required to go live for transparency, no? Kay basin. Baliktaron na pud ta sa di na lang kumutingog og kinsa, basta kabalo na mo kog kinsa. So that's the reason why, no, paningkamutan nato na maka-live ta na antod naatay bag-ong updates. But so far wala pa koy updates kay Ma'am Kitty, no. We're just waiting for updates kang Kitty and hopefully, but so far wala pa. So we'll just wait, no. Ulat rata. But dili ta mag-uol, di mag-uol because governor is here with us. Just so you know, na si Gov din he. Na Tio Moreno is already here live, na siya diri with us. Naapod diri ang ato ang mga barangay capitans and naapod ang mga tao no na mutabang diri. But based on the briefing, no, we are obliged to record, to go live, we are obliged to speak. Correct. But kalma lang daw dapat ning tanan. Okay guys, so obviously rito, kung makikita natin is, tingnan nga natin si Tio.
Tio. Naka-live din daw si Tio eh. Ayan. Gubot, niya, kabaw na sa ilang tunog na gusto yun nila na i-extend ang Davao para kulabugo din nila. So, Kap, dali ka Kap. Kami to, dali ka. Magbayad na. Ako dali na lang ko. Katong mga tao na ko, o katong ubang 76, no? 76, dali na lang ka. So people from different barangays are here na, and may nakikita din tayong mga barangay captains. So sila yung nagli-lead para walang problema dito if ever darating na yung mga CIDG. Istorya na ito ang ipinapalay, ma'am. Yan. Dali lang ka. Okay, doon ta. Okay. Katong mga radyo na to, no? Pwede ma-set na lang na itong isa ka frequency para So, ma-monitor na to ang kabanan. ay, good evening sir. Earlier today, 10 kami, nabiling, no? 10 kami. And then, all of a sudden, Kitty called. Nanawag si Kitty. Kitty said nga, magkapasalamat ko, ba't nihawa namin sa amo ang balay. Nilakaw namin sa balay because she was given daw the instructions na moabot karon kay mag-search sa balay. Sa Royal Pines? Sa Talatang. So, ang iyang instructions is to call for help. And then, namin will do our best. Pero kakulba na mo tiyo. Lagay masaptan man. We were so scared. It was just like 10 of us here. We do not know what to do. We were given pitos Pito. just to ensure na whatever happens, maka-announce, makatawag ni, and good thing you were awake. Oh. Salamat kayo. So, I'm with Tio Moreno, guys. Hi guys. So, it's currently with... Dami na ng tao. So may nakaabang din tayong mga vloggers dito kasi walang masyadong media na nandito na nagka-cover po. Wala talagang media ganito magka-cover ka-importante po dyan. yung mga vloggers. So ito yung mga signatures and greetings ng mga tao supporting Tatay Digong in front of his house. So maraming pumupunta dito on a daily basis. Tapos sa mga nagtatanong po, ganito lang po yung bahay ni Tatay Digong. Presidente na po yan ng Pilipinas, pero walang nagbago. Ganito pa nung mayor siya hanggang sa naging presidente siya, ganito pa rin ang mukha ng bahay niya. So, yan. So basically guys, ayan, nakikita po natin na yung suporta po ng mga Tabawenyo para kay PRRD. Kitang-kita naman natin na konting panawagan lang naglalabasan ng mga tao. So, I don't know if you remember it or nare-recall nyo na meron nga daw ilalabas na search warrant sa mga bahay ng mga Duterte, manguna, and definitely unahin dyan ang bahay daw ni PRRD. So kung makikita nyo, wala sigurong tao ngayon dyan. No, para sa security ng mag-inang Duterte, si Ma'am Hanilet at saka si Kitty, siguro naka-base sila sa ibang bahay. No? And dun sa mga hindi po nakakaalam, si Ma'am Hanilet po, hindi naman po regular housewife. Ang pamilya po ni Ma'am Hanilet may mga negosyo rin dyan sa Davao. Long before na nakilala niya si PRRD. And to think, no, si Ma'am Hanilet po ay isang USRN. Okay, so mismo si Ma'am Hanilet meron kaya din sa buhay. At hindi siya pumaasa sa kung ano man ang kinikita ni PRRD. Kumbaga, she is a strong independent woman. Diba? Yung mga nakakasama naman na babae ni PRRD, masasabi mo naman ng mga strong independent women. Kahit na si Ma'am Elizabeth, no, dating may bahay ni PRRD. Okay? Kitang-kita naman yan kay VP Sara. Kung gaano siya katapang. But anyway, so dito nga nakikita ninyo na binibigyan po ng instructions ang mga tao na maging kalmado. Okay? I-double check lang kung ano yung laman ng search warrant. And very specific po kasi ang kung ano ba ang hinahanap nila at saan parte lang ba ng bahay
kailangan naka-indicate yun sa search warrant, no? Kung sila man ay papasok sa bahay at kung ano yung kailangan nilang i-retrieve. Dito pa lang kitang-kita nyo na, no? Kung paano gumagalaw ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya kahit anong pagpapabango ang gawin niya mang 20 pesos ang bigas, ipalibre niya ng ilang araw ang sakay sa MRT, LRT, no? Pagdating sa bagay na to, lalo siyang dadausdos. Kasi kitang-kita ng taong bayan kung paano hinaharas ng administrasyon ni Bangag Jr. ang pamilya Duterte. Diba? Kaya tuloy, kahit anong kumbinsi namin, no, sa mga kababayan natin na ayaw na sa mga Marcos, ayaw na ulit nila magpabudol kay Senator Amy Marcos, and yet we are still trying to enlighten them na hindi, pareho man silang Marcos pero magkaiba ang kanilang pagkatao. Diba? Magkaiba ang kanilang pagkatao. Yun lang, ang gusto lang natin, paulit-ulit na natin itong sinasabi, mismong si Senator Amy Marcos na ang magtama sa lahat ng gusot at mali at kabalastugan ng administrasyon ng kanyang kapatid. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na ang inyong naiisip tungkol dito sa nangyayaring pangaharas na ginagawa sa pamilya Duterte. Diba? And dun sa mga gusto maging updated, follow lang po at i-check nyo yung live ni Tio Moreno at saka ni Sir Paulo. No, yung kaninang inano natin. Panoorin nyo po.